Musika, sa wakas. Natapos ko na rin, masayang pahayag ni Lila habang iniisip ang kagalakan ng pagtatapos ng kanyang gawain. Matapos isara ang kanyang laptop, agad siyang nagsimula mag-ayos ng sarili upang makalabas ng opisina. Alas 8 na ng gabi, at siya na lamang ang natitirang empleyado sa kanilang departamento. Hindi niya gusto na magtambak ng trabaho, kaya't napagdesisyonan niyang mag-overtime sa araw na iyon, kahit na ito ay Martes lamang. Si Lila ay isang staff sa Salvador Corporation, isa sa mga nangungunang kumpanya sa ilalim ng Buena Vista Group of Companies, isang malawak na imperyo ng negosyo na pag-aari ng pamilyang Buena Vista, isa sa pinakamayamang pamilya sa buong bansa. Ang Salvador Corporation ay kilala sa pagiging isang leader sa industriya, kaya't ito ay isang malaking pribilehiyo para kay Lila na makapagtrabaho sa ganitong uri ng kumpanya. Habang naglalakad siya patungo sa pinto ng opisina, bigla na lamang tumunog ang kanyang cellphone. Lila, nasaan ka na? Tanong ni Sofia mula sa kabilang linya, ang kanyang pinakamalapit na kaibigan sa opisina. Palabas na ako ng office, sagot ni Lila, habang mabilis na tinutulungan ang sarili upang magsuot ng coat. Kahit na Martes lamang, isang espesyal na araw ito dahil araw ng sweldo. Kaya't nagkaroon ng impromptu na night out ang mga katrabaho niya. Nangako siya na susunod siya sa kanila matapos niyang matapos ang trabaho. Okay, sige, nandito kami sa bank bar, sagot ni Sofia. Ha, bakit dyan? Ang mahal ng alak doon. High-end na bar yan, gulat na tugon ni Lila, dahil ang bank bar ay kilala sa pagiging isang mamahaling lugar na madalas pinupuntahan ng mga may kaya sa buhay. Sobrang dami kasi ng tao sa bar na lagi nating pinupuntahan. Hayaan mo na, minsan lang naman ito. Sa kasagot ko na ang iinumin mo, paliwanag ni Sofia, na may halong pangungumbinsi. Oh, sige, papunta na ako, sagot ni Lila, sabay baba ng tawag. Hindi na siya nagdalawang isip, naisip niyang minsan lang mangyari ito, kaya't magpapakasaya siya sandali. Pagkatapos ng tawag, agad siyang nagtungo sa elevator. Naghintay siya ng ilang sandali hanggang sa huminto at bumukas ito sa ikawalong palapag ng building. Nagulat siya nang makita ang nag-iisang saksi sa elevator, walang iba kundi si Enrico de los Reyes, ang CEO ng Salvador Corporation. Nagtaglay siya ng isang mabilis na sulyap sa lalaki, hindi niya mapigil ang magtulala sa kanyang hitsura. Sa loob ng 3 taon niyang pagtatrabaho sa kumpanya, iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya si Enrico ng malapitan. Shocks, ang tangkad niya, at ang gwapo-gwapo, impit niyang naisip, habang hindi pa rin makapaniwala sa hitsura ng lalaki. Si Enrico ay para ng isang sikat na Hollywood celebrity na naglakad mula sa isang magazine. Ang kanyang mga mata ay malalim na kulay tsokolate, na pinatingkad pa ng makakapal at maayos na kilay. Ang mahahabang pilik mata at matangos na ilong ay nagpatingkad sa kanyang facial features, at ang kanyang mamula-mulang mga labi ay tila hindi pwedeng hindi mapansin. Perpekto ang tabas ng kanyang panga at mukha, na may hindi matitinag na kagandahan. Ang kanyang itim na buhok na maayos na naka-brush up ay nagbigay ng isang seryoso, ngunit sobrang kaakit-akit na hitsura. Hindi maiwasang mapansin ni Lila ang kanyang kaakit-akit na karisma at natural na kabiganian. Wala akong masabi. Ang ganda ng pagkakaayos ng lahat sa kanya, bulong niya sa sarili, nang hindi malamang magpakita ng pagpapahalaga. Mabilis na pinindot ni Lila ang button ng lobby at agad na lumipat sa kabilang bahagi ng elevator, malayo kay Lance Salvador. Nakakahiya naman, Lila, talaga bang natulala ka pa sa harap ng CEO? Inis niyang pinagsabihan ng sarili habang nagsisimula ng mag-isip ng mga paraan kung paano niya maitatama ang kanyang pagiging abala. Napangiwi siya habang naiisip ang tingin na ibinigay ni Lance sa kanya. Ngayon, napatunayan na nga niyang suplado ang binata, tulad ng mga naririnig niyang chismis sa opisina. Kasalanan mo naman, nagmamadali siya, tapos naging tuod ka pa sa harap niya, paninisi niya sa sarili. Napanguso siya bago simpleng tumingin sa gilid, at kahit side profile lang ni Lance ang kanyang nakikita, hindi may kakaila ang kagwapuhan ng CEO. Naamoy din niya ang mamahaling pabango nitong may kakaibang bango na nakakaakit ng pansin. Matagal nang may paghanga si Lila kay Lance Salvador, ngunit sa mga sandaling iyon, nadouble pa ang paghanga niya rito, kahit na sinusupatahan siya nito. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang kanyang boss, bigla itong bumaling sa kanya. Miss, nakatingin ka sa akin.
Do you have any problem with me? Malamig na tanong ni Lance, na may halong kaba na hindi namalayan ni Lila. Nag-init ang pisngi ni Lila. Ha, wala po, sir, sagot niya, halos nauutal sa kaba. Hindi lang po ako makapaniwala na nakasabay kita sa elevator. 3 years na po ako dito sa kumpanya, ngayon lang po nangyari to. Tahimik lang na nakatingin si Lance sa kanya, kaya napilitan siyang lumunok. Ang gwapo mo pala talaga, sir, bulong niya nang hindi namamalayan. Kumunat ang noo ni Lance. Napakurap si Lila at agad na nagtaas ng kamay. Sorry, sir, honest lang po ako, ani niya na may pagkabigla sa sarili. Hindi na lang sumagot si Lance, ngunit bago pa ito makapagsalita, huminto na ang elevator sa lobby. Sige po, sir. Dito na ako. Ingat po kayo pauwi. Paalam ni Lila kasabay ng pagbukas ng pinto. Thank you. Maikli ngunit diretsong sagot ni Lance. Napag-isip si Lila at nagkurap ng mata. Hindi niya inaasahan na magpapasalamat pa siya sa kanya. You're welcome, sir. Nakangiting sagot niya bago tuluyang lumabas ng elevator. Habang naglalakad siya palabas, hindi may kakaila ang ngiti sa kanyang labi. Hindi naman pala siya ubod ng suplado, conclusion niya sa isip. Hindi mapigilan ni Lila ang kanyang ngiti habang papalapit sa lugar kung saan naroroon ang kanyang mga katrabaho. Nakita ito ni Sofia at agad na tinanong, "Ba't ang laki ng ngiti mo, Lila? Parang galing ka sa isang matinding kilig moment." Mayabang na ngumiti si Lila. "May nakasabay kasi ako sa elevator." "Hulaan mo kung sino." "Sino?" tanong ni Sofia na may halong pagtataka. "Si Mr. Lance Salvador lang naman," sagot ni Lila, may halong pagmamalaki sa tinig. "Nakasabay mo sa elevator si Sir Lance," halos pasiga na reaksyon ni Sofia. "Gaga, ang swerte mo naman, girl. Dapat pala nag-overtime din ako," may panghihinayang na sinabi ni Sofia. Ubod kasi ng gwapo ang CEO nila. Hindi lang siya ang may crush kay Lance, halos lahat ng single ladies sa kumpanya ay may paghanga yata rito. "Kamusta naman? Mabango ba si Sir Lance?" tanong ni Sofia, puno ng excitement. "Sobra, Sofia. Kung pwede ko lang siyang singutin kanina, ginawa ko na," sagot ni Lila na may nakakatuwang ngiti. Napahinto sila sa paghagak at nang lumapit ang isa nilang katrabaho at iniabot sa kanya ang baso ng alak. "Salamat, Rafael," ani Lila matapos tanggapin ang baso. Mabuti na lang at busog pa siya mula sa merienda kanina, kaya hindi na siya kailangan pang kumain. Isang oras ang lumipas, niyaya siya ni Sofia na magtungo sa dance floor. Mahilig sumayaw si Lila, kaya ito ang madalas nilang gawin tuwing sila ay nasa bar. Nang sandali siyang bumalik sa couch na inookupa ng kanilang grupo, isang lalaki ang lumapit sa kanya. "Hi, Miss. I'm Miguel," nakangiting pagpapakilala nito. "Hello," tipid na sagot ni Lila. Hindi iyon ang unang beses na may lumapit sa kanya sa bar. Hindi sa pagmamayabang, ngunit alam niyang maganda siya. Pang beauty queen ang kanyang itsura. Sayang nga lang at kulang siya sa height, 5 feet 3 inches lang kasi siya. "Would you mind if I dance with you?" tanong ni Miguel, may ngiti sa labi. Pinagmasdan ni Lila ang lalaki. May itsura naman ito, ngunit hindi siya type. Hindi rin niya hilig makipagsayaw sa mga lalaking hindi niya kilala. "Sorry, hindi pwede," matigas niyang sagot. "Bakit naman hindi pwede?" tanong nito, halatang hindi sumusuko. "May boyfriend na kasi ako," sagot ni Lila, kahit na wala naman talaga. Sa edad niyang 27, single pa rin siya. Mataas kasi ang standards niya pagdating sa lalaki. Maganda naman siya at may utak, kaya gusto niyang kapag magkaka-boyfriend siya, dapat gwapo, matalino, mabait, at syempre, mayaman. Yung tipong tulad ni Sir Lance Salvador, bulong niya sa isip. "May boyfriend ka na? Really?" Tila hindi makapaniwalang tanong ni Miguel. "Oo, at ayaw ng boyfriend ko na nakikipag-usap ako sa ibang lalaki. Kaya pasensya na," sagot ni Lila, umaasang titigil na si Miguel sa pangungulit. Iglinala ng lalaki ang tingin sa paligid bago muling tumingin sa kanya. "Really? Wala naman akong nakikitang ibang lalaki na kasama mo, Miss," anito, na may halong pang-asa. Nagsalubong ang kilay ni Lila sa kakulaitan nito. "Hindi ko kasi kasama ang boyfriend ko ngayon," sagot niya, na may kaunting pagkairita. "Baka naman sinasabi mo lang yan para itaboy ako." "Sige nga, kung may boyfriend ka talaga, anong pangalan niya?" tanong ni Miguel, na patuloy pa rin sa pangungulit.
Napakurap si Lila sa tanong ng lalaki, hindi makapaniwala sa sinasabi nito. Well, ang pangalan ng boyfriend ko ay Lance Salvador. Hindi niya namalaya na iyon ang pangalan na lumabas mula sa kanyang bibig. Lance Salvador, tanong ni Miguel, tila nagulat. Tuluyan nang nainis si Lila sa patuloy na kalokohan ni Miguel. Hindi ka lang pala makulit, no? Bingi ka rin, iritadong sagot ni Lila. Sinabi ko nang may boyfriend na ako, di ba? Now, pwede mo na ba akong lubayan? Tulad ng sinabi ko, ayaw ng boyfriend ko na nakikipag-usap ako sa ibang lalaki. Napabuntong hininga si Lila nang sa wakas ay umalis na si Miguel, napawi na ang kanyang inis. Sa halip na bumalik sa dance floor, nanatili na lamang siya sa couch, nag-iisa. Oh, bakit nandito ka na? Tanong ni Sofia nang makita siyang nakaupo mag-isa. Nawalan na ako ng ganang magsayaw. May makulit kasing lalaki kanina, sagot ni Lila, patagilid ang tingin. Isang oras ang lumipas, nagkayayaan na silang umuwi ng kanilang mga kasamahan dahil kailangan pa nilang maghanda para sa trabaho kinabukasan. Alas 11 na ng gabi nang makauwi si Lila sa kanyang apartment. Mag-isa lamang siya roon dahil ang kanyang pamilya ay nasa probinsya. Paghiga niya sa kama, hindi siya agad nakatulog. Bumalik sa kanyang isip ang mga kaganapan ng gabing iyon. Ano kaya ang pakiramdam na maging girlfriend ng isang Lance Salvador? Tanong niya sa sarili, sabay ngiti na hindi niya kayang pigilan. Kinabukasan, kahit masakit ang ulo, nagmadali si Lila na maghanda at pumasok sa trabaho. Na-late siya ng ilang minuto dahil inabutan siya ng rush hour sa kalsada. Good morning, Lila, bati ni Sofia, halatang may pagkabigla. Akala ko hindi ka nalasing kagabi. Bakit late ka ngayon? Na-traffic lang, sagot ni Lila na hindi niya kayang ipaalam ang totoong dahilan, na hindi siya agad nakatulog dahil hindi mawala-wala sa kanyang isip ang gwapong CEO ng kanilang kumpanya. Akma pa sana siyang magsalita nang biglang pumasok ang kanilang manager, at kasunod nito ay walang iba kundi si Lance Salvador mismo. Shops, tama ba yung nakikita ko? Si Sir Lance ang kasama ni Ma'am, mahinang tanong ni Sofia, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi nakasagot si Lila, nabigla siya sa biglaang presensya ni Lance sa kanilang departamento. Sa 3 taon niyang pagtatrabaho sa kumpanya, iyon ang unang pagkakataon na bumisita ang CEO sa kanilang department. Ang gwapo-gwapo ni Lance sa suot nitong itim na slacks at puting dress shirt, kaya't isa-isa silang humilira kasama ang iba nilang katrabaho upang magbigay galang sa CEO. Paimpol siyang tumingin kay Lance upang muling pagmasdan ang kanyang kagwapuhan. Ngunit isang segundo pa lamang siyang nakatingin, agad nilang nagtama ang kanilang mga mata. Napakurap siya, hindi makapaniwala na nagkatagpo ang kanilang mga mata sa isang pagkakataon. Namamalayan na lang niya na ngayon ay nasa harapan na niya ang lalaki. You, what's your name? Tanong ni Lance, ang kanyang noo ay nakapunot at ang tono ng boses ay malamig. Nagpaling-galing si Lila, naguguluhan kung siya ba talaga ang tinutukoy nito. Ako po, sir, tanong niya, nag-aalangan at hindi sigurado. May iba pa ba akong kausap dito, miss? Malamig na sagot ni Lance. Ngumiti na lang si Lila, pilit pinapakalma ang sarili, habang iniisip kung paano siya makakasagot ng tama. Castillo po, sir, sagot ni Lila, medyo nag-aalangan. Miss Castillo, come with me to my office. Napatuwa siya sa sinabi ni Lance, hindi makapaniwala sa narinig na utos. Sir, tanong niya, isang tanong ng kalituhan. Nag-angat ng kilay si Lance. Do I have to repeat myself? Follow me. I need to talk to you. Wala nang ibang sinabi si Lance at tumalikod na siya. Naiwan si Lila, nakatayo at naguguluhan sa nangyari. Kung hindi pa siya siniko ni Sofia, malamang ay nanatili pa siyang nakatayo, hindi matututo. Ano pang hinihintay mo? Sumunod ka na kay Mr. Salvador, utos ng kanilang manager. Nagmadali si Lila upang sumunod kay Lance. Nakahabol siya sa elevator. Sa kabila ng magkahalong kaba at pagkalito, nagbigay siya ng magaan na ngiti kay Lance. Sir, anong pag-uusapan natin? Bakit gusto niyo akong makausap? Tanong ni Lila, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Later, sagot ni Lance ng malamig at diretsahan. Okay po, tanging nasabi ni Lila, subalit sa loob-loob niya ay nagsimula ng mag-ikot ang kanyang mga pag-iisip tungkol sa dahilan ng pagpapatawag sa kanya ng CEO.
Wala naman akong kasalanan sa kanya, di ba? Hindi ko naman siya binastos kahapon nung nagkasabay kami sa elevator, tanong niya sa sarili. Teka, hindi kaya masyado siyang nagandahan sa akin kagabi, tapos hindi siya nakatulog kakaisip sa mukha ko. Kaya ito siya ngayon, gusto akong makausap, patuloy na nag-iisip si Lila. Napatawa siya sa sariling kahibangan. Ngunit hindi siya nakapansin sa reaksyon ni Lance nang siya'y tiningnan. Is there something funny, Miss Castillo? Tanong ni Lance, ang kanyang mga mata ay matalim at may halong inis. Ah, wala po, sagot niya, sabay ngiti, ngunit sa kabila ng matamis na ngiti, ramdam niya ang kaba. Nag-angat lang ng kilay si Lance at inalis ang tingin. Ang suplado, pero ang gwapo pa rin talaga, bulong ni Lila sa sarili. Tahimik na naglakad sila papunta sa 38th floor ng gusali kung saan matatagpuan ang opisina ni Lance. Pagdating doon, bumungad sa kanila ang sekretarya ni Lance. Sir Lance, tumawag ang papa mo. Gusto ka raw niyang makausap, sabi ng sekretarya na nasa kanyang mga 40s. Pakisabi kay papa tatawagan ko siya mamaya. May kailangan lang akong unahin na importante, sagot ni Lance ng maayos at diretso. Anong pag-uusapan namin? At sinabi niyang importante raw, tanong ni Lila sa sarili, na nagsimula ng mag-isip kung anong klaseng usapan ang iniintindi ni Lance. Nanatili siyang sumusunod kay Lance hanggang sa opisina nito. Ang loob ng opisina ay malawak at mag-ara, may executive table, sofa set, conference table, at mini garden. Mula sa malalaking glass windows ay tanaw ang buong syudad. Sir, tawag ni Lila, nanginginig pa ang boses habang lumalapit kay Lance. Humarap si Lance at nag-angat ng kilay, ang mga mata ay matalim at puno ng tanong. Ramdam ni Lila ang kaba na nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Miss Castillo, did you know that I heard the rumor last night? Tanong ni Lance na may seryosong tono. Napakurap si Lila sa sinabi ni Lance. Rumor? Anong rumor po, sir? Tanong niya, hindi alam kung paano sasagutin. Narinig ko kagabi na boyfriend mo raw ako. Namutla si Lila sa narinig. Agad niyang naalala ang sinabi niya sa makulit na lalaki sa bar kagabi. Paano nalaman ni Lance Salvador ang tungkol doon? Nag-aalangan na tanong sa isip niya. I was there last night, wika ni Lance, na para bang nabasa ang iniisip ni Lila. Kaibigan ko ang may-ari ng bar na yun. At yung lalaking sinabihan mo, kilala ko rin, Miss Castillo. Napalunok siya. I'm sorry, sir. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay bumaba sa kahihiyan. Matiim na tinignan siya ni Lance, ang mga mata ay matalim at puno ng seryosidad. I thought you said you're an honest person. Then why did you lie last night, Miss Castillo? Bakit may pinapakalat kang boyfriend mo ako, ha? Tanong ni Lance, ang tono ay puno ng kalituhan at pagkadismaya. Wala sa sariling napaatras siya. Teka, sir, hindi ko naman pinapakalat. Isang beses ko lang yun nasabi kagabi at hindi ko naman sinasadya, paliwanag niya. Medyo natataranta. Sarkastiko siyang tumawa. Ha, hindi mo sinasadya. Pwede ba yun? Napakamot siya sa ulo, nahihirapan. Ayoko kasing nilalapitan ng mga lalaki, sir, lalo na yung makukulit. Kaya sinasabi ko sa kanila na may boyfriend na ako. Then bakit kailangang pangalan ko ang sabihin mo kagabi? Tanong ni Lance, ang mukha ay nagsimulang magbago ng ekspresyon. Ano kasi, sir? Answer me, Miss Castillo. Bakit pangalan ko pa ang sinabi mo? Tanong ni Lance na parang naniningil ng sagot. Kasi ikaw yung nasa isip ko kagabi, sir, sagot ni Lila, hindi makatingin kay Lance. What? Tanong ni Lance, napakurap siya sa gulat. Sa kabila ng masungit na ekspresyon ni Lance, naglakas loob si Lila na humirit. Crush po kasi kita, sir. Nung nagkasabay tayo sa elevator kagabi, hindi ka na nawala sa isip ko. Kaya pangalan mo ang nasabi ko doon sa makulit na lalaki. Hindi ko naman inakalang makakarating pala sa'yo yung sinabi ko. Kaya pasensya na, sir. Pero promise, hindi ko na uulitin. Sabihin mo na lang po doon sa lalaking makulit na kilala mo pala nag-break na tayo. Kunwari, sabi ni Lila na may kaunting biro at isang ngiti. Muling nagsalubong ang kilay ni Lance. Sa tingin mo, basta ko na lang palalampasin ang ginawa mo. Every crime has a price to pay, Miss Castillo, sabi ni Lance na may kabigatan sa boses. Teka, considerless crime na po ba yung nagawa ko, sir? Nakulaitan lang naman ako doon sa lalaki.
Niligtas ko lang ang sarili ko, protesta ni Lila, hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Bago pa niya tuluyang mapigilan ang sarili, gusto niyang purutin ang singit niya dahil sa hindi inaasahang sagot sa lalaki, imbes na patuloy na mag-sorry. Nagsinungaling ka at nagpakalat ka ng maling impormasyon, Miss Castillo, wika ni Lance, ang tono ay puno ng seryosidad. Paano kung nakarating sa pamilya ko ang sinabi mo? O mas malala, paano kung may girlfriend ako ngayon? Kinagat ni Lila ang iba mang labi, naguguluhan at naninimdim sa mga salitang narinig. Sorry po, sir. Malaking kasalanan nga po ang nagawa ko. Pasensya na po talaga, sagot ni Lila. Ang boses ay malumanay ngunit puno ng pagsisisi. Hand in your resignation tomorrow, ani Lance. O kung mas gusto mong kausapin ko ang manager mo para ay patanggal ka sa trabaho, ikaw na ang pumili. Mabilis na namilog ang mga mata ni Lila sa taranta. Teka naman, sir, hindi niyo po akong pwedeng alisin sa trabaho. At bakit, tanong niya, na may bahid ng pagkahamon. Dahil magaling akong empleyado, sir. Sa loob ng 3 taon, wala akong absent. Madalas din akong mag-overtime at tumutulong sa kumpanya. Pero ayoko rin sa mga empleyadong nagpapakalat ng kung ano-anong rumor at chismis. Nagmamakaawa ang mga mata ni Lila habang nagsasalita, Sir, hindi ko na po uulitin, at handa akong pagbayaran ang kasalanan ko. Basta po, huwag niyo akong aipatanggal sa trabaho. Kailangan ko po ito, may kapatid po akong pinag-aaral sa probinsya, at malapit na po akong ma-promote. Willing po akong gawin ang kahit ano, Sir, kahit ano po, sunod-sunod na pagtango ni Lila. Kahit ano, gagawin ko po, Sir, huwag niyo lang akong aipatanggal sa trabaho. Si Lord nga po, nagbigay ng second chance. Sana po, ikaw din. Tahimik na nag-isip si Lance ng ilang sandali. Pagkatapos, tumango siya. Alright, pumunta ka sa kondo ko sa Sabado, Buena Vista Towers, 8 AM sharp. Kondo niyo, Sir, tanong ni Lila, nahulog ang panga sa gulat. Do I have to repeat myself, Miss Castillo? Sorry po, sir. Kinonfirm ko lang naman. Pero sige po, pupunta ako sa kondo nyo sa Sabado, 8 AM sharp. Sagot ni Lila, na bahagyang nanlaki ang mga mata sa kaba. Tumango si Lance. Good. You're dismissed. Pwede ka nang bumalik sa 8th floor. Thank you po, sir. Napahawak si Lila sa dibdib pagkatapos ng usapan at tumalikod na. Ngunit bago pa siya makalabas ng opisina ni Lance, muling tinawag siya nito. Ano po yun, sir? Tanong niya, nagmamadali. Huwag mo nang sasabihin kahit kanino na boyfriend mo ako. Wika ni Lance, ang boses ay may kabigatan. Don't worry po, sir. Hindi na po mauulit. Promise, cross my heart, sagot ni Lila habang itinaas ang isang kamay bilang pangako. Kahit banggitin ang pangalan niyo, hindi ko na po gagawin, wika niya sa sarili habang sakay ng elevator pababa. Pagdating niya sa kanilang departamento, kaagad siyang inusisa ni Bianca, na nakatabi lang sa cubicle. Anong nangyari sa'yo? Bakit kinausap ka ni Sir Lance? Tanong ng kaibigan. Mamaya na lang, lunch, sagot ni Lila, sabay balik pansin sa kanyang trabaho. Pagdating ng lunch break, muli siyang tinanong ng kaibigan. Oh my God, Lila, mabuti hindi ka tinanggal sa trabaho, sabi ni Bianca, ang mukha ay puno ng pagtataka. Pagkatapos niyang magkwento, muntik na nga. Buti na pakiusapan ko pa. Gaga ka kasi, kung bakit naman kasi sinabi mong boyfriend mo siya. Malay ko bang makakarating sa kanya yun? Sagot ni Bianca, nakanguso. Tumawa si Lila. Talaga, sinabi ko kay Sir na crush ko siya. Sinabi ko na ang totoo, kaysa gumawa pa ako ng dahilan. Sagot ni Lila. Bakit ka pa pinapunta sa kondo niya? Ano kaya ang ipapagawa sa iyo ni Sir Lance? Tanong ni Bianca. Ang mga mata ay kumikislap ng curiosity. Hindi ko alam, sagot ni Lila, na bahagyang nanliit ang mga mata. Teka, sinabi mo na crush mo siya, ba? Kaya I take advantage na yung feelings mo sa kanya, wika ni Bianca na may halong biro. Nako, maganda ka pa naman. Saan? Hahaha, sagot ni Lila, natatawa. Sira, mukha bang ganon si Sir Lance? Suplado nga ba sabi ni Bianca. Yung mga tahimik at suplado, nasa loob ang kulo. Paano kung bigla kang pagbabaan ni Sir Lance pagdating mo sa kondo niya?
Ano? Papayag ka ba? Tanong ni Bianca. Ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Pag-iisipan ko, sagot ni Lila, may konting halakhak. Hitad ka, natawang wika nito. Natawa rin si Lila. Ano ka ba? Siyempre joke lang yun, no? Kahit crush ko si Sir, hindi ako ganang klaseng babae. Saka hindi ko na masyadong crush si Sir pagkatapos niyang akong sanjitin kanina. Muntik pa nga akong tanggalin sa trabaho. Talaga, hindi mo na crush, sabi ni Bianca, may halong pang-uuyam. Sos, parang hindi ko alam na typo naman talaga ang mga sukladong lalaki. Hindi naniniwala, sagot niya, na may misi. Napanguso si Lila, dahil tama nga ang kaibigan. Mahilig nga siya sa mga sukladong lalaki, at sa kabila ng pagiging suklado at pagsusungit ni Lance, hindi pa rin niya maiwasang magka-crush dito. Sa mga sumunod na araw, naging normal lang ang mga kaganapan. Hindi rin siya nakakita ni Lance. Dumating ang araw ng Sabado, at maaga siyang nagising, takot na malate sa usapan nila. Nagdesisyon siyang magsuot ng Sunday dress at ipares ito ng puting sandals. Pinili rin niyang pulutin ang dulo ng mahabang buhok. Habang tinitingnan ang sarili sa salamin, napanguso siya. Bakit ba ako nagpapaganda? Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko sa kondo ni Sir Lance. Hay nako, kasalanan to ni Bianca, kung ano-anong pinasok sa utak ko, bulong ni Lila sa sarili. Ngunit sa kabila ng mga pag-aalinlangan, hinayaan na lang niyang maganda ang kanyang itsura. Sa totoo lang, gusto rin naman niyang magpakita ng magandang imahe kay Lance. Pumunta siya sa condo tower ng mga Buena Vista, isang high-end na lugar na may mahigpit na seguridad. Kailangan pang dumaan sa front desk bago makapunta sa unit. Miss, I'm here for Gino de los Reyes, wika ni Lila sa front desk personnel, sabay abot ng ID. Go ahead, ma'am. Ibinilin ka na po sa akin ni Gino de los Reyes, sagot ng babae, nakangiti. Nagpasalamat si Lila at nagtungo sa elevator. Habang mag-isa, hindi niya maiwasang pagmasdan ang kanyang refleksyon sa salaming dingding ng elevator. Bagay sa kanya ang suot na dress, kahit na medyo masikip sa bandang dibdib kaya't kitang-kita ang hubog ng katawan. Paano kung may kakaibang ipagawa sa akin si Sir? Bibigay ba ako? Tanong ni Lila sa sarili. Mabilis niyang ipinilig ang ulo. Hindi naman siguro ganun ang big boss nila. Pagdating sa tapat ng unit ni Lance, nag-doorbell si Lila. Kasabay ng pagbukas ng pinto, nagbigay siya ng matamis na ngiti. Good morning, Sir Lance. Nakasuot ng t-shirt at cargo shorts si Lance, ngunit hindi pa rin may tatago ang kanyang kagwapuhan. Halatang bagong ligo siya dahil basa pa ang buhok, at naamoy ni Lila ang amoy ng kanyang shower gel. Miss Castillo, bati ni Lance, tila nabigla, at kumurap ito habang pinapasadahan siya ng tingin. Hindi po ako late, sir. Alas 7:55 pa lang, sagot ni Lila, habang patuloy na umiti. Tumikim si Lance bago pumasok sa loob ng kondo. Malaki at elegante ang lugar, bawat kagamitan ay halatang mamahalin. Habang iniikot ni Lila ang tingin sa paligid, ibinalik ni Lance ang atensyon kay Lila, at nakahalukip-kip ang mga braso. Bakit po ninyo ako pinapunta dito sa kondo nyo, sir? Tanong ni Lila. Nagangat ng kilay si Lance at muling pinasadahan siya ng tingin. Sinabi mong gagawin mong lahat para hindi ka matanggal sa trabaho, tama? Tanong ni Lance, ang tono ay puno ng kabigatan. Napalunok si Lila. Opo, sinabi ko yun, sir. Pero may limitation din ako. Hindi kasama sa willing kong gawin ang pagbibigay ng aliw sa'yo. Nagsalubong ang mga kilay nito at hindi makapaniwala ang tingin na ibinigay sa kanya. What did you say? Iniisip mo bang katawan mo ang gusto kong ibayad mo sa akin sa nagawa mong kasalanan? Yun lang ang naiisip kong dahilan kung bakit dito mo ako pinapunta sa kondo mo, sir. Pagak itong natawa. Well, Miss Castillo, you're wrong. I asked you to come here to be my housemate for a day. Napakurap-kurap siya. Papalininisin mo ako ng kondo mo, sir. Oo, umuwi sa probinsya ang regular na naglilinis ng kondo ko, at next week pa ang balik niya, sagot nito bago tila naiinsulto. Tumawa. Did you really think na pinapunta kita dito dahil gusto kitang pagbayarin gamit ang katawan mo? Malay ko ba, sir, hindi mo naman kasi sinabi kung anong gagawin ko. Babae ako, at maganda, at alam mong crush kita. Siyempre hindi ko may iwasang mag-isip ng ganun, depensa niya. Stop with those dirty thoughts.
Dahil hindi ako ganang klaseng lalaki, tilang insultong hinagod siya nito ng tingin. Let's make it clear, Miss Castillo, hindi ikaw ang tipo kong babae. Don't worry, sir, hindi na rin ikaw ang tipo kong lalaki ngayon, sagot niya pabalik. Excuse me, tila na biglang nag-angat ito ng kilay sa kanya. Mula ngayon, hindi na po kita crush. Ayoko na sa mga lalaking suplado at mataas ang tingin sa sarili. Hindi mo ako type, uy. Hindi na rin kita type, sir. Sir, it's a tie. Nandito lang ako para magbayad ng kasalanan ko sa'yo. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay plastic na ngumiti siya sa lalaki. Saan ba nakalagay ang mga gamit mong panglinis para makapagsimula na ako, sir? Napakurap-kurap ito. Bago tumikim, nasa storage room. Follow me. Bahagya siyang napairap habang nakasunod sa binata. Sayang naman ang effort niyang magayos. Gagawin lang pala siyang tagalinis ng kondo. Sino ba kasing may sabi magayos ka? Tudyo sa kanya ng isang bahagi ng isip. This is the storage room. Nandito ang mga gamit panglinis. Start with the bathroom, then the kitchen. Huli mong linisin yung sala, ani Lance. Pagdating nila sa storage room, o mga kwarto, sir, hindi mo kailangang linisin. Ang sinabi ko lang, sigurado ka, sir, magaling naman akong maglinis, at huwag kang mag-alala, kahit hindi mo ako panoorin maglinis, wala akong pagi-interested sa mga gamit mo. Like I said, you don't need to clean the rooms. At wala ka bang ibang damit? Bakit ganyan ang suot mo? Muli ay pinasadahan siya nito ng tingin. Wala akong ibang dalang damit, sir. Kung alam ko lang na paglilinisin mo ako. Di sana t-shirt at pantalon ako. Sana sinabi mo rin agad na maglilinis pala ako. Bahagyang umangat ang kilay nito. So why did you come here wearing that dress? Bahagyang nag-init ang mukha niya. Hindi ako nagpaganda para sa'yo, sir. May pupuntahan kasi ako mamaya pagkatapos nito. Malay ko bang ganito pala ang gagawin ko dito? Depensa niya. You're being too defensive, Miss Castillo. Anyway, sige na, maglinis ka na, wika nito, tila may multo ng ngiti sa mga labi. O baka guni-guni niya lang yun. Nakaramdam ng hiya si S nang iwan siya ni Lance. Nakakainis naman. Bakit ba kasi kung ano-anong nasasabi ko sa harap niya? Paninisin niya sa sarili. Sa huli, bamantong hininga na lang si siya at inililis ang manggas ng blouse ng suot na dress. Hinubad din niya ang suot na sandals at isinuot ang pambahay na tsinelas na nakita sa storage room. Una niyang nilinisan ang bathroom. In fairness naman, kahit sobrang lawak ng banyo, ay malinis iyon at wala masyadong dapat linisin. Hindi rin naman siya nahirapan dahil sanay siya sa gawaing bahay. Pagkatapos niya sa banyo, ay sa kusina naman siya nagtungo. Marunong pala siyang magluto, o baka naman may cook siya, aniya sa sarili nang mapansin na nagagamit ang mga kasangkapan nito sa kusina. Kulang isang oras ang nakalipas nang nagtungo na siya sa sala. Doon ay naabutan niya si Lance. Nakaupo ito sa sofa, at sa kandang ganito ay nakapatong ang isang laptop. Nakasuot din ito ng black-rimmed eyeglasses na lalong nagpagwapo rito. Tumigil ka na, ani niya. Hindi mo na nga siya crush, ba? Ilang beses ka nang sinaktan at ininsulto ng lalaking yan. Nakaka-turn off, kaya siya, paalala niya sa sarili. Sir, tapos ko nang linisan yung banyo at kusina. Dito na ako sa sala, formal na wika niya kay Lance. Mula sa laptop, nag-angat ito ng tingin sa kanya. Go ahead. Okay lang sa'yo na linisan ko ang sala. Kahit nandito ka, baka maistorbo ka sa ginagawa mo. Lumipat ka na lang kaya. It's fine. I'll stay here. Sigurado ka, sir. Walang sisihan, ha? Tumango ito. Go ahead, maglinis ka na. Don't mind me. Okay rin, sir. Don't mind me. Magtrabaho ka lang dyan. Anya rito. Nagsimula siyang mag-vacuum ng sala. Sir, excuse me. Wika niya kay Lance nang linisin niya ang carpeted floor malapit sa kinauupuan nito. Nag-angat ng tingin si Lance at napansin niyang natigilan ito nang mapatingin sa dibdib niya. Malalim ang neckline ng dress na suot ni Lila at kita ang cleavage niya. Kapag yumuyuko, sorry, sir, anya at mabilis na tinakpan ng kamay ang neckline. Tumikim si Lance at kunot noong nag-iwas ng tingin. I'm sorry too, I didn't mean to look, napansin niyang namumula ang magkabilang tenga nito.
Teka, nag-blush ba siya dahil nahuli ko siyang nakatingin sa dibdib ko? Antag niya sa isip. Sir, okay ka lang? Namumula ka. Of course, I'm fine. Sagot nito. Bago pa siya makasagot, inilapag nito ang laptop sa center table at tumayo. Dumiretso ito sa isang silid na hinala niya ay siyang silid nito. Hindi nagtagal, bumalik si Lance at inabot sa kanya ang isang t-shirt. Here, isuot mo habang naglilinis ka. Nito, sir, nagtatakang tanong niya. Hindi ka makapaglinis ng maayos sa suot mo. Ay patong mo yung t-shirt sa dress mo para komportable ka. Okay naman ako dito sa dress ko, sir. Nilinisan ko na nga yung kusina at banyo. Okay lang, hindi komportable. Nag-angat siya ng kilay at pinigilang ngumiti. Bakit, sir? Napapatingin ka sa moves ko. Ngayon ay namula na rin maging ang mukha nito. Will you stop saying that word, Miss Castillo? Alin, sir? Yung boobs. Hindi naman bastos yun ah. Just put the shirt on. Hindi ba ayaw mo namang masisante sa baho? Sundin mo ako, sukladong sagot nito. Fine, ito na po, sir, nakangusong sagot niya. Itinabi niya ang hawak na vacuum sa harap ng binata at isinuot ang t-shirt na ibinigay nito. Agad na kumapit sa kanya ang bango. Suot ko na, sir. Okay na po ba? Satisfied ka na? Yes, tumango ito. Ituloy mo na ang paglilinis mo. Sige po, tigil ang ngiti, itinuloy niya ang paglilinis sa sala. Bukod sa hindi siya makapaniwalang suot niya ang t-shirt nito, hindi niya makalimutan ang pag-blush nito. Parang nahuling nagnakaw nang makita niyang nakatingin ito sa cleavage niya. Kung makapag-react naman si Sir, parang ngayon lang nakakita ng cleavage. In fairness, ang cute niyang mag-blush, ay niya sa isip. Pagkatapos mag-vacuum, naisipan ni Lila na panasan ng ilang frame na nakadisplay sa shelf sa isang bahagi ng sala. Grabe, ang ganda talaga ng jeans ng pamilya ni Sir, wika niya habang pinagmamasdan ng frame kung saan naroon ang larawan ni Lance kasama ang pamilya nito. What did you say? Bumaling siya kay Lance na nakatingin na pala sa kanya. Ngumiti siya. Sabi ko, ang ganda ng jeans ng pamilya mo, Sir. Walang tapon. Ang gwapo ni Sir Lawrence at ang ganda naman ni Ma'am Leslie, tapos ang ganda-ganda ni Ma'am Lauren. Ang tinutukoy ay ang mga magulang at naging isang kapatid ni Lance. Sa 3 taong pagtatrabaho niya sa kumpanya, isang beses na niyang nakita ang pamilya ni Lance, maging ang ilang miyembro ng Buena Vista Clan na kinabibilangan nito. Favorite siguro ni Lord yung pamilya niyo, no? Aya pa, tapos ka na bang maglinis? Tanong nito. Opo, sir. Ito na lang mga nakadisplay, pinupunasan ko. Huwag mong panasan yan. I didn't ask you to do that. Just come here and sit. Itinuro nito ang bakanteng sofa sa harap nito. Binitiwan niya ang hawak na frame at naupo sa sofa. May ipapagawa ka pa sa akin, sir. Just stay here. Pagkatapos sabihin niyon, tumayo ito at iniwan siya sa sala. Nagtatakang sinundan niya ito ng tingin. Pagbalik nito, may dala itong tray ng sandwich at juice. Kumain ka muna bago umalis, ani nito at inilapag sa harap niya ang tray. Napakurap siya. Ikaw ang gumawa nito, sir. Who else? May nakita ka bang ibang kasama ko dito sa kondo? Ngumuso siya. I mean, hindi ko in-expect na pamerienda mo ako, sir. I'm not as bad as you think. Alam ko namang hindi ka masama, sir. Suplado lang. Oo, pero generous kang boss. Daming ang benefit sa company eh, kaya ayaw kong matanggal sa trabaho. Don't worry, I won't fire you. Nakangiti siyang nagangat ng kilay. Aba, sir, kapag tanggol mo pa ako sa trabaho, pagkatapos mo akong gawing house cleaner, magwelga na talaga ako. Nagangat ng kilay si Lance, subalit nakita rin niya ang pag-angat ng isang sulok ng mga labi nito. Napaakap siya at napaawang ang mga labi. Marunong ka naman palang umiti, sir. Ang gwapo mo lalo. Kumunat ang noo nito at muling nagangat ng kilay. Akala ko ba hindi mo na ako crush? Binabawi ko na, gusto niyang sabihin subalit pinigilan niya ang sarili. Itong namang si Sir, kahit naman hindi nakita crush, hindi mabubura ang katotohanan na gwapo ka. Sinasabi ko lang yung nakikita ko, sa halip, nakangusong sagot niya. Kumain ka na nga. Salamat, sir. Ikaw, kumain ka na po ba? Isang tipid na tango lang ang isinagot nito bago nagpatuloy sa ginagawa. Kinain niya ang clubhouse sandwich na ginawa ng binata. Salamat sa merienda, sir. Ako na magbabalik nito sa sink, anya nang maubos ang pagkain.
Tumango ito. Fine, go ahead. Dinala ni Lila ang tray sa kusina. Hinugasan na rin niya ang baso at platitong ginamit. Sinubukan niyang ibalik ang tray sa cupboard, subalit dahil mataas iyon, ay kailangan pa niyang tumingkayad. What are you doing? Napapitlag si Lila nang marinig ang boses ni Lance. Nawalan siya ng balanse at nabitiwan ng tray. Miss Castillo, aniya na agad na nakalapit at hinawakan siya sa braso, subalit natapakan nito ang tray at nadulas kaya bumagsak ito sa kahoy na sahig. Samantalang siya ay bumagsak sa katawan ng binata, at ang mga labi niya ay naglanding sa mga labi nito. Pare silang nanlaki ang mga mata nila ni Lance. Ilang sandali silang natulala bago inilayo ang mukha ni Lila sa lalaki. Sir, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Tanong niya sa nakatulalang lalaki. Tumikim ito bago marahang pumikit. Get off me, Miss Castillo. I'm sorry, sir. Nagkukumahog na umalis siya sa ibabaw ng binata. Nito, mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil yun sa nahalikan niya ang lalaki, o dahil naglapat ang katawan nila, o dahil natatakot siya sa reaksyon nito. Sir, I'm sorry. Muli ay sambit niya habang pinanunood na tumayo ang lalaki. Nagulat ako kaya nawalan ako ng balanse. Nasaktan ka ba, sir? Salubong ang mga kilay na bumaling sa kanya si Lance. Just leave, Miss Castillo. Tapos na ang pinapagawa ko sa iyo. Sir, hindi ko sinasadya yung nangyari. Aksidente yung pagtama ng lips ko sa iyo. I said, leave. Umalis ka na. Teka, sir, hindi mo naman ako ipapatanggal sa trabaho, di ba? Nagbuga ito ng hangin. Hindi kita ipapatanggal sa trabaho. Just leave now. Okay, sir. Sorry ulit sa nangyari. Sana hindi ka nasaktan, at thank you po sa merienda. Dumiretso siya palabas ng kondo nito. Nasa pinto na siya nang marinig niya ang boses ni Lance. Nilangganan niya ang binata na sumunod pala sa kanya. Ano yun, sir? Lumunok ito bago tumikim. Mag-ingat ka. Thank you po, sir. Tipid ang ngiting sagot niya habang lula ng elevator ay hawak ni Lila ang ibabang labi. Hanggang ngayon ay ramdam niya ang init at lambot na mga labi nila. Lance, tila pa nga may gumapang na kuryente sa katawan niya kanina. Oh my God, ang lambot ng lips niya, ang tamis. Hindi ako makapaniwalang nahalikan ko siya, lit nga niya sa sarili. Sa halip na umuwi sa apartment, ay dumiretso siya sa kondo ni Sofia na malapit lang din sa kondo ni Lance. Oh, Lila, ano yung suot mo? Tanong ng kaibigan nang pagbuksan siya nito ng pinto. Ibinaba niya ang tingin sa sarili. Doon lang niya napagtanto na hanggang ngayon ay suot pa rin niya ang t-shirt na pinahiram sa kanya ni Lance. Nakapatong pa yun sa dress niya. Kay Sir Lance na t-shirt. Namilog ang mga mata ng kaibigan at hinayla siya papasok sa kondo nito. Kay Sir Lance binigyan kanya ng t-shirt. Anong ginawa mo sa kondo ni Sir? Lila, wala. Pinaglinis lang niya ako ng kondo niya. Tapos pinagsuot niya ako ng t-shirt kasi nasilip niya ang buhok ko habang naglilinis. Ah, gentleman pala ang CEO natin. HM, bakit namumula ang mukha mo? Nakagat niya ang ibabang labi bago ikinwento rito ang aksidenteng nangyari sa kusina ni Lance. Ang swerte mong gaga ka. Nahalikan mo si Sir Lance, tumitay lang wika ni Sofia. Kamusta? Sarap ba ng lips niya? Pigil ang ngiting tumango siya na lalong ikinakita nito. Pero akala ko talaga galit siya sa nangyari. Bigla niya kasi akong pinaalis kanina. Nagulat ako nung hinabol niya ako para sabihin na mag-ingat ako pauwi. Siguro nabigla lang sa nangyari tapos na-realize niya na masarap pala ang lips mo. Nakangising sagot nito. Parang smack lang naman yung nangyaring kiss, Sofia. At alam mo bang kanina pinangalandakan niya sa akin na hindi niya ako type? Ganun. Ang prank ka. Ha? Oo. Kaya sabi ko, di ko na rin naman siya type. Ayun. Parang nagalit. Nagtawanan sila at nag-appear pa. Pag-uwi ni Lila sa apartment, nilaban niya ang shirt ni Lance. Isosoli niya yun sa lalaki pagbalik niya sa trabaho. Araw ng Lunes, pagdating ng lunch break, sa halip na bumaba si Lila sa cafeteria, ay umakyat siya patungo sa opisina ng CEO. Hi, good afternoon, bati ni Lila sa secretary na bumungad sa kanya. Good afternoon. Do you have any appointment with Sir Lance? Tanong nito, tipid ang ngiti. Wala. Ipaabot ko lang sana. Toto, kay Sir Lance. Pakisabi sa kanya, pinapabigay sa kanya ni S. Castillo, anya at inilapag sa desk nito ang hawak na paper bag.
You're Miss Castillo. Ha? Oo. Ngumiti ang sekretarya. Ika nga na ang magbigay kay sir. Pumasok ka na sa office niya, ha? Papapasok ako sa opisina niya. Nasa loob po si Sir Lance. Hindi pa siya bumababa para mag-lunch. Okay lang na pumasok ako. Sure ka? Yes, miss. Si Sir Lance ang nagbilin na kapag pumunta ka, padiretsoin kita sa opisina niya. Nabigla man, ay sinunod ni Lila ang sekretarya. Pagpasok niya sa opisina ng CEO, ay naabutan niya si Lance na nasa likod ng desk nito. As usual, napakagwapo nito sa dress shirt na itinupi hanggang siko. Nagtama ang mga mata nila. Miss Castillo, you're here. Formal na bati nito. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Sa kabila ng kaunting kaba, ngumiti siya. Hi, sir. Isasoli ko sana yung t-shirt na pinahiram mo sa akin. Ibibigay ko lang sana sa secretary mo, pero pinapasok niya ako. Inabot niya rito ang paper bag. Thank you. Ngiti nito. Napatitig siya kay Lance. Sir, okay ka lang. Bakit itong ngumiti sa kanya at marunong pala itong ngumiti ng ganon? Bahagyang kumunat ang noo nito. I'm okay. Bakit? Hindi ako magiging okay. Kasi ngumingiti ka. Naputol ang sinasabi niya nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Lance. Mula roon, ay pumasok ang ina at kapatid ng binata na sina Tita Carmen de los Reyes at Isabela de los Reyes. Lance, I hope, wala ang secretary mo sa labas, kaya, pumasok na kami ng kapatid mo. Oh, may kasama ka pala, wika ng ginang, na agad na napatingin kay Lila, na parang starstruck sa dalawang bagong dating. Kaya, sa halip na magsalita, ay napangiti lang siya sa mga ito. Ma, Lauren, bati ni Lance sa ina at kapatid. Lance, dumaan kami ni Lauren dito sa office mo para sumabay mag-lunch. Anyway, who is this lovely woman? I hope, tanong ng ginang bago muling bumaling kay Lila. Ma, Lauren, this is S. Castillo, girlfriend ko, wika ni Lance, kasabay noon ay naramdaman ni Lila ang kamay ng lalaki sa baywang niya. Teka, ano raw? Ipinakilala niya akong girlfriend niya sa pamilya niya, hindi makapaniwalang wika niya sa isip. Nakaawang ang mga labi, bumaling siya kay Lance. Lalo siyang nagulantang nang ngumiti ito sa kanya. I'm sorry, baby. I can't keep a relationship a secret from my family. Gusto kong malaman nila kung sino ang girlfriend ko. Masu yung wika nito bago ibinalik ang tingin sa ina at kapatid. Oh, this is a pleasant surprise, I hope. Hindi ko alam na may girlfriend ka na pala, nakangiting wika ng ina nito. You heard me right, ma. Lila is my girlfriend. She's also an employee here in the company. Ayaw sana niyang ipaalam sa ibang relasyon namin dahil nag-aalala siya sa sasabihin ng iba. I assured her she has nothing to worry about, though, sabi ni Lance at ngumiti. Nice to meet you, Iya. Please, huwag kang mailang sa akin. We don't care if my son's girlfriend is an employee here. Ang mahalaga, mahal ka niya at mahal mo siya. Ngumiti rin sa kanya ang kambal ni Lance na si Lauren. Hi, S. You're so pretty. May taste pala si Lance pagdating sa babae. Yung mga noling kasi sa kanya dati, parang mga kawayan sa tuod. Sa kabila ng pagtataka at pagkabigla sa mga sinabi at kinilos ni Lance, ay pinili niyang sakyan ang sinabi nito. Nice to meet you rin po, ma'am. Ganon din, sa'yo, Miss Lauren. Tita Leslie na lang ang itawag mo sa akin, at Lor na lang dito sa kakambal ni Lance, Iya, nakangiti ang ginang sa kanya. Sige po, Tita Leslie. Good, Iya. Well, magla-lunch pa kayo, Lance. Sabay-sabay na tayo, tanong nito. Yes, ma. Sasabay kaming mag-lunch ni S sa inyo, ani Lance sa ina. Alang-inang ngumiti si Lila. Ha, hindi po ako sasabay. Kasabay ko kasi yung mga katrabaho ko. May ibinigay lang ako kay Sir Lance. Marahang pinisil ni Lance ang bewang niya. Tila may kuryenteng gumapang doon. Come on, baby. Sinabi ko naman na huwag mo na akong tawaging sir. Sumabay na tayong mag-lunch kina mama bukas. Hindi mo nasabayan ang mga office mate mo. Malambing na wika nito sa kanya. Baby, tinawag niya akong baby. Diyos ko po, ano bang trip ni sir? At bakit ganito? Sinapian ba? Wika niya sa isip. Sige na, Iya, gusto pa sana kitang makausap. Hindi kasi nagkukwento sa akin si Lance, nakangiting wika ng ginang. Ah, sige po, Tita Leslie, sa huli ay pagpayag niya.
Sumama sila ni Lance sa ina at kapatid nito palabas ng opisina, nananatiling nakahawak sa bewang niya ang lalaki, dahilan upang magwala ang sistema niya. So, Iho, gaano na kayo katagal ni S? Tanong kay Lance ng ina nito habang nasa elevator sila. Bago pa lang, tipid na sagot nito. Paano kayo nagkakilala? We met at the elevator. Late na akong umuwi nung gabing nagkasabay kami ni Lila. Napakurap-kurap ang dalaga. Talagang naloloka siya sa mga sinasabi nilang sa mga kasama nila. Talagang pinapalabas nito na may relasyon silang dalawa. Pero bakit niligawan kanila? Ang saan niya? Puso yun, ang belang sa kanya ni Lauren. Bumaling siya kay Lance para manghingi ng tulong, subalit nakangiting nagangat ng kilay lamang sa kanya ang magaling na CEO. Come on, baby. Tell them na crush mo ako dati pa kaya hindi ka na nagpaligaw sa akin, ani Lance. Lintik, ayan na naman siya sa baby niya. Nakakapanghina ng tuhod. Ano ba kasi, wika niya sa isip. Oh, crush mo pala ang kakambal ko, tukso sa kanya ni Lauren. Nag-init ang mukha niya nang mapagtanto kung ano ang sinabi nila sa kapatid. Oo, crush ko ang kakambal mo kaya wala nang nangyaring ligawan, nakangusong wika niya kay Lauren. Bumukas ang pinto ng elevator at lumabas silang apat. Dumiretso sila sa isang restaurant sa labas ng gusali. Isang pribadong room ang kinuha ni Lance. What do you want to do it? Tanong sa kanya ni Lance. Masuyo ang boses nito na patuloy na nagpawala sa dibdib niya. Mula sa hawak na menu, ay nagangat siya ng tingin sa lalaki. Hindi pa ako nakakakain dito kaya ko na ang mag-decide. Okay lang naman sa akin kahit ano. Hindi siya makapaniwala na kasabay niyang kumain ang mga big boss ng kumpanya at bilang girlfriend pa ni Lance. Alright, we'll have their specialty dishes here, ani Lance. Hindi ka pa dinala dito ni Lance? Tanong ni Lauren, kaharap nila ni Lance sa mesa. Ang ina at kapatid nito tumikim. Si Lance, ayaw ni Lila na may makakita sa aming mga empleyado kaya hindi kami madalas na sabay kumain. Oh, I hope you don't mind those people around you, Iya. Like I said, we don't care kung anong klaseng babae ang iharap sa amin ni Lance as long as nagmamahalan kayong dalawa, singit ng ina ng binata. Ngumiti si Lila sa ginang. Sa kabila ng karangyan, ay hindi siya nito tiningnan na may panghuhusga. Just like you, Iya, normal na tao lang ako. Bago ko napangasawang papa ni Lance, isang ordinaryong teacher lang ako noon, pagpapatuloy ng ginang. Talaga po, naguguluhan siyang sagot. Oo, Iya, huwag ka ring mahiya na ikaw ang unang nagkagusto sa anak ko. Ganyan din ako kay Lauren, sa papa nila. Ako yung unang na-in-love, pero sa huli siya yung naging patay na patay sa akin. Natatawang pagkukwento pa ni Leslie Salvador. Natawa si Lila sa pakikipag-usap sa ina ni Lance. Masarap itong kausap, gayon din si Lauren. Napana-kana ay sumasali sa kanila. Sa kabila ng taas ng mga ito sa buhay, ay hindi matapobre ang mga ito. Ilang sandali pa ay dumating ang pagkain nila. Bigla siyang naasikasuhin ni Lance. Okay lang, Lance. Kaya ko naman, wika ni Lila, nang ipaglaban siya nito ng vinyl atang hipon sa plato niya. Hayaan mo siya, Iya. Ngayon ko lang nakita si Lance na naging sweet sa isang babae, wika ng ina ng binata. Talaga po, don't mind my mother, just eat. Masuyo ang wika ni Lance na ipinaglagay siyang muli ng pagkain sa kanyang pinggan. Ikaw din, kumain ka na, belang niya sa binata. Ngumiti si Lance bago bumaling sa sariling pagkain. Tila may comedy sa dibdib ni Lila sang iting iyon ng lalaki. So, paano ka na-in-love dito sa kapatid ko? Ang suplado nito pinaglihi yata to ni Mama sa sama ng loob. Totoo yata yung sinasabi nila na sa kambal, may isang mabait at may isang masama ang ugali. Obviously, ako yung mabait, belang kay Lila ni Lauren. Stop it, Iya. Hindi masama ang loob ko. Pinagbuntis ko kayo. Alagang-alaga kaya ako ng papa niyo, at hindi naman masama ang ugali ng kapatid mo. Ano ka ba? Sabi ni Mrs. Salvador sa anak. Bakit ang uptight ni Lance? Nauntog ba siya nung pinanganak mo, Maya? Tanong ni Lauren sa ina. Bahagyang natawa si Lila at nasamid. Tuloy siya, sabi niya bago pa niya mapunasan ang nabasang bahagi ng mukha. Naunahan na siya ni Lance. Pagkatapos ay matalim na bumaling si Lance sa kapatid. Shut up and eat, Lauren, masungit na wika nito.
Ikaw talaga, anak, puro kalokohan. Ani naman ang ginang sa anak na babae. Ngumisi lang si Lauren at muling tumingin kay Lila. So paano ka nga na in love kay Lance? Tanong ni Lauren. Napanguso si Lila. Well, kahit suplado ang kakambal mo, gwapo siya at gentleman. Tapos maasikaso rin. Nakakahanga rin na magaling din siyang leader ng kumpanya. Sumap si Lila kay Lance. Nakatingin sa kanya ang binata, may ngiti sa mga labi. Thank you, baby. Nag-init ang mga pisngi ni Lila at gumanti siya ng ngiti. Oh, tama na yan. Huwag na kayong magtitigan sa harap ng pagkain, sabi ni Lauren, dahilan upang alisin ni Lila ang tingin kay Lance. Ilang sandali pa ay natapos ang lunch nila. Pagbalik sa lobby ng tower, ay nagpaalam na rin sa kanila ni Lance ang ina at kapatid nito. I'll see you soon, Iya. Lance, dalhin mo siya sa bahay. Let's have dinner together para makilala din siya ng papa mo. Malaki ang ngiting wika ni Mrs. Salvador sa anak. Sure, ma, sagot ni Lance. Pagkatapos mawalan ng ina at kapatid ni Lance, ay sabay silang bumaling ng binata sa isa't isa. Lance, Sir Lance, let's talk at my office. Ani ni Lila at iginiya siya sa elevator. Tahimik si Lila habang nasa elevator, subalit pagdating sa loob ng opisina ni Lance, ay hindi na niya napigilan ang sarili. Sir, bakit mo ako pinakilalang girlfriend mo sa harap ng nanay at kapatid mo? Tanong ni Lila. Tumikim ang binata. Well, matagal na akong gustong Ayrton ni Mama sa mga kakilala niya, at ayoko sa ginagawa niya, kaya naisip kong ipakilala kang girlfriend sa kanya kanina. Ha, ba't sinabi mong ayaw mong mapagkamalang boyfriend ko tapos biglang ganito? Tanong ni Lila. Kinibit balikat ito ni Lance. I changed my mind. Pwede mo nang sabihin sa ibang tao na boyfriend mo ako. Seryoso ka, sir. Parang nung isang araw lang, nagalit ito at halos tanggalin ako sa trabaho dahil sa kasinungalingang nasabi ko. Pagkatapos, ngayon ay sasabihin mong ayos lang na ipagkalat niyang boyfriend mo ako? Tanong ni Lila. Oo, total sinabi ko na kay Mama at Lauren na girlfriend kita. Kailangan mo nang magpanggap na girlfriend ko sa harap nila at ma dito sa buong opisina, sagot ni Lance. Napalunok si Lila. Paano kung ayoko, sir? Nag-angat ito ng kilay. Really? Ayaw mo? Hindi ba crush mo ako? Nakalimutan mo nang hindi na nga kita crush, sir? Kakasabi ko lang nung Sabado, wika ni Lila. Ngumiti si Lance, tila nang aakit. Kapag naging mabait ako sa'yo, magugustuhan mo ba ulit ako? Napalunok siya. Let's see. Maging mabait ka muna, sir. Isang ngiti ang isinagot ni Lance. Whether you like it or not, kailangan mong magpanggap na girlfriend ko, Lila. May kasalanan ka sa akin, remember. Pero sir, bayad na yung kasalanan ko. Pinaglinis mo na ako ng kondo nung Sabado. May kasalanan ka ulit sa akin. Remember, what happened last Saturday? Hinalikan mo ako. Namula ang mukha ni Lila. Hindi ko naman sinasadya yun, sir, sagot ni Lila. But still, you kissed me. Kailangan mong bayaran yun sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang girlfriend ko for 1 month. Lila, be my girlfriend for a month. Fine. Sige, sir. Girlfriend muna ako. Huling pagpayag ni Lila dahil wala naman siyang choice. Good. Here's my phone. Put in your number. Wala sa sariling inilagay ni Lila ang number sa cellphone ni Lance. Hindi niya mapaniwalaan ang mga nangyari sa kanya sa loob ng 1 linggong nagdaan. Sir, tapos na yung lunch break. Kailangan ko nang bumalik sa 8th floor. Aniya nang ibabik dito, ang cellphone ni Lila. Come on, ihahatid na kita sa department mo. Namilog ang mga mata ni Lila. Sir, baka may chismis tayo nito. Umangat ang sulok ng mga labi ni Lance. Ba, yun na nga ang gusto kong mangyari. Ang kumalat sa opisina na boyfriend mo ako. Hinawakan ni Lance ang kamay ni Lila at iginiya siya palabas ng opisina nito. Parang idinuduyan siya sa ere habang patungo sa department nila. I have a business dinner later, kaya hindi kita may hahatid pa uwi. Maya, Lance, napakurap si Lila. May balak kang ihatid ako pa uwi, sir? Tanong ni Lila. You're my girlfriend na, sagot ni Lance. Hindi ba, normal naman yun sa mga mag-boyfriend. Nakangiting sagot nito na nagpawala sa dibdib ni Lila. Bago pa makasagot, ay bumukas na ang elevator sa 8th floor. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mata ng mga katrabaho ni Lila nang makita ang magkahawak na kamay nila ni Lance.
I'll see you tomorrow, okay? Huwag kang masyadong magpagod. Go home after 5. Huwag ka nang mag-overtime, paalala ni Lance. Wala sa sariling tumango si Lila. Wala ka bang sasabihin sa akin na boyfriend mo? Nakaangat ang kilay na tanong nito. Ah, ikaw din. Mag-ingat ka pa uwi mamaya, sir. Call me Lance. Maya, that's an order from your boyfriend. Okay, Lance. Napanguso niyang sagot. Ngumiti ito bago tumalikod at bumalik sa elevator. Nang mawala si Lance, pinalibutan siya ng mga katrabaho. Tama ba ang narinig namin? Boyfriend mo na si Sir Lance, Maya. Sofia, kaya ba sinadya ka niya rito nung isang araw? Ang swerte mo, wika pa ni Celia. Isang ngiti lamang ang isinagot niya sa mga ito. Pagkatapos ng trabaho, sabay silang umuwi ni Sofia. Doon na ikinwento niya sa kaibigan ang tungkol sa pagpapanggap niya bilang nobya ni Lance. Hindi ko alam kung bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin, Sofia. May yata sa utak si Sir. Baka naman masyado siyang nasarapan sa lips mo kaya gusto kang maging girlfriend bigla, nakangising wika nito. Ewan, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ba't dapat masaya ka? Pangarap mo siyang maging boyfriend, tapos sa isang iglap biglang natupad. Oh, ang sweet niya sa akin kanina sa harap ng nanay at kapatid niya. Paano kung ma-inlove ako sa kanya? Di akitin mo para ma-inlove din sa'yo. Tutal, umaakto ka naman bilang girlfriend niya. Madali mo lang yun magagawa. Sa lahat ng mga babae may gusto kay Sir Lance, ikaw ang maswerteng napili niya para magpanggap na girlfriend niya. Imagine that, mararanasan mong maging girlfriend ng gwapong CEO natin. Para ka na ring tumama sa loto. Saka, sa halip na mag-worry ka dyan, sulitin mo na lang yung isang buwan na boyfriend mo siya. Ni Tanya, ni Sofia. Sa huli, nagpa siya siyang sundin. Simula sa araw na iyon, susulitin niya ang pagiging girlfriend ni Lance. Kaya naman pag-uwi niya ng apartment, nagpadala siya ng mensahe sa binata, sinabi niyang nakauwi na siya. Isang minuto ang nakalipas, tumunog ang cellphone niya sa tawag nito. Saan, bungad ng baritonong tinig ni Lance mula sa kabilang linya. Hi Lance, nag-send ako ng text na nakauwi na ako. Sorry kung naabala yata kita. No, it's okay. Thank you for messaging me. Naisip ko kasi na normal yun sa magkarelasyon. Baka sabihin mo hindi ako mabuting girlfriend dahil hindi man lang ako nag-inform sa'yo kung nakauwi na ako. Nakarinig siya ng mahinang tawa mula sa kabilang linya. Now you're being a good girlfriend, ha? Uy, napatawa kita. Baka ma-inlove ka sa akin, ha? Bakit? Masama bang ma-inlove ako sa girlfriend ko? Hindi naman. Pakiki niya rito. What are you having for dinner? Ito, bumili ako ng barbecue sa labas. Ikaw, kumain ka rin ng dinner, sa oras. I'm on my way to a meeting. Baka gabihin na rin ako ng uwi. Okay, mag-ingat ka pa uwi. Thank you. I'll see you tomorrow. Lila, sige na, put the phone down and eat. Napahawak siya sa pisngi matapos ibaba ang tawag. Hindi niya inaasahan na ganun palang klaseng boyfriend si Lance. Sweet ang binata, talagang tinawagan pa siya nito sa halip na mag-reply na lang. Nang gabing iyon, nakatulog siya na may ngiti sa mga labi. Kinabukasan, masaya siyang pumasok sa trabaho. Sakto, alas 8 ng umaga. Ay, nakarinig siya ng komisyon mula sa mga katrabaho. Paglingon niya sa gawing elevator, nakita niya si Lance na naglalakad palapit sa kanya. Tumayo siya nang makarating ito sa desk niya. Good morning, bati ni Lance. Good morning, Lance, napakurap na bati niya. Pasimpleng sumulyap siya sa mga katrabaho na nanonood sa kanila. Anong ginagawa mo dito? Kibit balikat ng umiti si Lance. Gusto kong makita ang girlfriend ko bago ako magsimula sa trabaho. May masama ba roon? Nagwala ang puso niya. Umuso siya para pigilan ngiti. Nakakita mo na ako, Sir Lance. Pwede ka nang umakyat sa office mo. Kanina ka pa pinagtitinginan ng mga katrabaho ko. Alright, I'll go ahead. I'll see you later. Sabay tayong umuwi. Okay, sagot niya. Nang mawala si Lance, muli siyang nilapit ng mga katrabaho. Grabe, ngayon lang namin nakitang umiti si Sir Lance, komento ni Donnie. Wala ang ganda ko kasi, nakangising sagot na lamang niya sa mga ito. Nang hapong iyon, tulad ng sinabi ni Lance, pinuntahan siya nito sa 8th floor.
Pagdating ng 5, hello, boyfriend, malaki ang ngiting bati niya sa nobyo. Tulad ng sinabi niya kay Sofia, susulitin ko siya at paninindigan ang pagiging pretend girlfriend ni Lance. Ngumiti ito. Hi, let's have dinner first before I drive you home. Talaga, saan naman tayo kakain? Saan mo ba gusto? Okay lang sa akin kahit saan, basta kasama kita. Kahit sa karinderya pa yan, o kaya sa parisan. Naaaliw na nagangat ito ng kilay. Sa tingin mo, dadalhin kita sa karinderya. Sabi ko lang naman na kahit saan. Okay ako basta ikaw ang kasama kong kumain. Natatawa, ganyan ka pa. Girlfriend ha, masyadong balera. Ikay anong klase ka bang boyfriend? Gino de los Reyes. You will see. Anito at ngumiti. Sa huli, dinala siya ni Lance sa isang restaurant sa hotel malapit sa opisina. Galante mo namang boyfriend. Ngayon lang ako nakapunta dito. Anya, habang iginagala ang tingin sa interior ng eleganteng restaurant. Ngumiti lang ito. I'm glad ako ang kasama mo sa first time mo. Now tell me about yourself, Maya. Bakit gusto mo akong magkwento tungkol sa sarili ko? Well, I want to get to know things about my girlfriend. May kilig na gumapang sa sistema niya nang sabihin nito ang salitang girlfriend. 3 years na ako sa Salvador Corporation. I already know about that. Talaga, I looked into your file. Tell me something personal. Lila, mag-isa lang ako dito sa Maynila. Nasa probinsya kasi ang pamilya ko. 2 kaming magkapatid. Panganay ako. Nag-aaral pa. Yung kapatid ko, medyo malaki kasi yung agwat ng edad namin. Anong paborito mong pagkain? Mahilig. Ako sa manok, paborito ko yung sinampalukang manok, kunot noong tanong nito na halatang walang alam sa naturang putahe. Oo, parang tinola pero maasim kasi may sampalok. Hindi ka pa nakakain noon. I haven't heard of that. Hindi rin nagluluto ng ganun ng pamilya namin, kahit si mama. Masarap yun, kung gusto mo, ipagluluto kita. Talaga, marunong ka magluto? Natawa siya. Siyempre, marunong. Hindi naman kami mayaman para magkaroon ng kasambahay, saka mag-isa ako sa apartment. Kaya wala akong ibang aasahang magluto kundi ang sarili ko lang. Marunong din ako magluto, Mama Tatas. Anito, namilog ang mga mata niya. Talaga, sige nga, pakitaan mo ako. Lance ngumiti ito, one of these days, ipagluluto kita. Nahinto sila sa pag-uusap nang dumating ang order nila. Pasta ang in-order niya, habang steak naman ang kay Lance. Do you want to taste mine? Tanong nito nang makitang nakatingin siya sa order nito. Pwede, of course. Humiwa ito ng steak at inilagay sa plato niya. Di ko akalaing na sweet ka pa, ang boyfriend Lance, nakangiting wika niya. Akala mo kasi suplado ka at uptight. Akala ko suplado ka o kaya nashalan ka rin sa girlfriend mo. I'm proving you're wrong, right? Nakaangat ang kilay na tanong nito. Tumango siya. Oo, parang ibang Lance yung kaharap ko mula pa kahapon. I'm sorry for my initial behavior. It's just that my secretary 5 years ago did the same thing. Ipinakalat niya na boyfriend niya ako at ako ang ama ng pinagbubuntis niya. I was still the vice president of the company at that time. Nakaapekto ang chismis na iyon sa opinyon ng board sa akin. Napasinghap siya sa nalaman. Kaya pala may edad na ang secretary nito. I'm sorry, Lance. It's fine, Lila. I should be the one apologizing for my initial behavior towards you. Kaya ba suplado ka na sa mga empleyado? Sir, I just want to put boundaries towards my employees. Being the CEO of the company requires me to be strict and formal. Anyway, bata pa lang naman ako, hindi na ako mahilig makahalubilo basta-basta. Kaya madalas akong sabihan na snob at suplado. People don't know, I'm just an introvert. Akalain mo yun, introvert ka pala. Akala ko suplado ka kasi gusto mong magpayami. Magpayami, kunot ang noong sagad nito. Parang magpapogi lalo, ganun kasi mabenta ang mga suplado sa ibang mga babae, Lance. Pero sa bagay, HBA naman kailangan magpayami. Sobrang gwapo mo, mayaman, successful. Kahit anong ugali mo, madaming maghahabol. Sige na, ngumiti ito. Ikaw, anong type mo sa lalaki?
Gusto ko yung suplado sa iba, pero pagdating sa akin, mabait at sweet. Ngumisi ito at humiwa ng steak. Gusto mo pa? Oo, pero pwedeng subuan mo naman ako, pabirong wika niya, subalit hindi niya inaasahan na subuan nga siya ni Lance. Here, baby. Pagkatapos siya nitong subuan, ay masuyong pinahiran pa nito ng napkan ang sulok ng mga labi niya. Tila natunaw ang dibdib niya sa kilig. Thank you, Lance. You're welcome. How about me? Baka gusto mo rin akong subuan ng pagkain mo. Bet mo rin pa ang magpaasa. Nakangising sagot niya bago ito subuan ng pasta. Habang kumakain, nagpatuloy ang pag-uusap nila. Nagkwento ang binata tungkol sa pamilya nito. Ang ama ni Lance ang dating CEO ng kumpanya, subalit ngayon ay advisor na lang ito, habang ang ina nito na dating teacher ay namamahala ngayon ng isang charity institution na tumutulong sa mga mahihirap. Paglabas nila sa restaurant, ay iniihatid siya ni Lance sa apartment niya. Thank you sa dinner at sa paghatid sa akin, Lance, pasasalamat niya sa lalaki. You're welcome. I had a great time tonight. Ako rin, Lance, sagot niya. Masarap kausap ang binata, sobrang maasikaso rin ito. Kung pwede nga lang pahabain ng gabi, ay hiniling na niya, mag-ingat ka pa uwi ha, and good night, wika pa niya. Yeah, good night, nakangiting sagot nito. Sige na, bababa na ako. Yuangat ang kilay nito. Hindi mo ba bibigyan ng good night kiss ang boyfriend mo? Pwede kitang i-kiss, na biglang tanong niya. Pwede. Bago pa niya mapigilan ang sarili, hinalikan na niya ito sa pisngi. Give it again, Lance, wika niya at lumabas na ng kotse, hindi mapunat ang iti sa mga labi niya. Pagpasok sa apartment ng gabing iyon, halos pagulong-gulong siya sa kama bago nakatulog. Kinabukasan, muli silang sabay na umuwi sa trabaho ni Lance. Kumain din sila bago siya nito inihatid sa apartment. Gayon din sa mga sumunod na araw. Sa bawat araw na lumilipas, ay lalo pa nilang nakikilala ni Lance ang isa't isa. Pakiworry ni Lila, tila totoo ang relasyon nila ng binata. Feel na feel niya ang pagiging nobya nito. Araw ng Miyerkules, ipinatawag siya ni Lance sa opisina nito. Pagpasok ni Lila sa opisina ng binata, ay bumungad sa kanya ang mga pagkain na nakahanda sa mahabang conference table. Bakit ang daming pagkain, Lance? May okasyon ba? Tanong niya sa lalaki, nakangiting umiling si Lance. Tapadala ni Mama yan. Napagtripan niyang magluto, binili niya sa akin na ipatikim ko sa'yo. Sabay tayong mag-lunch dito sa opisina. Talaga, ang sweet naman ni tita. Ipinaghila siya ni Lance ng upuan. Una rin siyang inasikaso ng binata bago nito kinuha ang pagkain. Wow, ang sarap namang magluto ni Tita Leslie. Lance, ano yan? Nagsimula silang kumain. I'll tell her that, matutuwa yun na pinuri mo siya. Nako, baka maparami ang kain ko nito. Mabuti lang abi siya, baka tumaba ako. Napansin ko na, dahil sa pagkain natin gabi-gabi, parang sumisikip na yung uniform ko. Dahil magkatabi sila, humarap sa kanya si Lance at tinitiyan siya nito. Hindi naman Oo, kaya ang sikip na dito sa bandang boobs. Tumagos ang mga mata nila sa bandang dibdib niya. Pagkatapos ay namula ang mukha nito. Ang cute talagang mag-blush ng boyfriend ko, tukso niya sa binata. I'm not blushing. Dinay pa, namumula ang mukha mo. Oh, hindi naman. Maanghang ang kinakain natin. Bakit? Don't tell me. Hindi ka pa nakakakita ng boobs. Ang demure naman pala ng lolo. I'm not demure. Kunot noong sagot nito. Bakit namumula ka nung sinabi ko yung salitang boobs? Shut up or else I'll kiss your pretty mouth. Baby, may pagbabantang wika nito. Sus, hindi mo kaya yun kasi demure ka. Hinahamon mo ba ako, girlfriend? Kaya mo ba? Nabigla na lang siya nang hawakan ni Lance ang mukha niya at sakupin ng mga labi niya. Tila nalipad ang kaluluwa niya sa ere. Maramdaman niya ang dila nito sa loob ng bibig. Halikang gawa nito, siniil nito ang mga labi niya at tinikman ang bawat sulok ng bibig niya. Sarap na ng luto ni Mama, pilyong wika ni Lance nang pakawalan ang mga labi niya. Nagiinit ang mukha niya, napakurap-kurap siya. Masarap nga, ikaw ang namumula ngayon, maybe. Sino sa atin ang demure? Nakangising tanong ng binata. Ewan ko sa'yo, kumain na nga lang tayo. Sagot niya, kumandat si Lance bago binalingan ng pagkain.
Before I forgot, I hope you're available on Sunday, tanong nito. Oo, libre ako. Bakit? My Mother's Foundation has an outreach program in Manila. Gusto mong sumama? Namilog ang mga mata niya. Oo naman, sige, gusto ko yan. Lance, good. Sasanduan kita sa apartment mo. Dumating ang araw ng linggo, maaga siyang nag-ayos para sa lakad nila ni Lance. Nagsuot siya ng puting t-shirt, maong na pantalon, at rubber shoes. Saktong 8 ng umaga nang sunduin siya ni Lance. Good morning, Sonia, bati sa kanya ng lalaki. Good morning, boyfriend. Ang gwapo mo naman sa ayos mo. Bagay sa'yo ang may sombrero, nakaputing polo shirt ito at maong na pantalon, may suot din itong itim na ball cap. Ikaw din, girlfriend. Ang ganda mo. Sus, bolero, kinikilig na sagot niya. I'm telling the truth, you look good in anything, lalo na sa t-shirt ko, nangiti siya. Halikan na nga bago pa ako tuluyang magpabautismo, lumapit ito sa kanila ni Lance. Hindi nagtagal, nagsimula ang programa. Ma'am, ikaw po ang girlfriend ni Sir Lance, tanong kay Lila ng babaeng inabutan niya ng grocery pack. Sumulyap siya kay Lance na tulad niya ay abala sa pamimigay ng tulong sa mga nakapilang residente ng lugar. Opo, boyfriend ko, nakangiting sagot niya sa alay. Bagay kayo, ma'am. Ang ganda mo at ang bait rin. Salamat po, kinikilig ng ngiti ni Lila. Nay, ako po ang swerte rito sa girlfriend ko. Maganda, sexy, at mabait. Lagi pa akong pinapangiti, wika ni Lance, na narinig pa ang sinabi niya. Huwag mo naman ako masyadong purihin. Sige ka, baka mahimatay ako dito sa kilig, bailang niya kay Lance. Huwag kang mag-alala, sasaluhin naman kita, nakangising sagot nito na ikinatawan niya. Dito pa talaga kayo naglandian, palatak ng kakambal ni Lance na narinig din pala sila. Ngayon ko lang nakita, may heret pa pala tinatago sa katawan, ani kay Loren. Natawa na lang sila sa kanila. Pagkatapos ng programa, niyaya si Lance ng mga kabataang naroon na maglaro ng basketball. Akala ni Lila ay tatanggihan ito ng binata, subalit pumayag ito. Sigurado ka, makikipaglaro ka sa mga kabataan na yan, tanong ni Lila sa lalaki. Why, balikat, umiti ito. Sa tingin mo, hindi ako marunong mag-basketball. Hindi naman, nagulat lang ako na pumayag ka. Galingan mo ha, ikaw ang representative ng Ben Fisto Foundation. Natawa ito, ay cheer mo ako. Oo naman, boyfriend. Pinanood niyang mabuti si Lance. Kahit nakamao ito, ay nakakasabay siya sa mga kabataan. Nang makashoot ito ng bola sa ring, ay napasigaw si Lila. Ang galing mo palang mag-basketball, varsity player ka siguro ng college, no? Ang tangkad mo rin, anyang, nang matapos itong makipaglaro, saglit lang yun, dahil katuwaan lang naman. Member ako ng varsity dati. Sos, kaya pala confident ang lolo mo. Uminom ka ng tubig. Habang umiinom ng tubig si Lance, ay pinunasan niya ang pawis sa mukha nito. Grabe talaga ang jeans niyo. Ang gwapo mo pa rin kahit pawisan. Talaga? Oo, halatang favorite ka ni Lord. Ako, kapag pawisan, mukha ng basahan. Ikaw, hot mo pa rin. Patuloy siya sa pagpupunas dito hanggang sa makarating ang hawak na bimpo sa leeg nito. Ang sweet naman ni ate, kiss mo naman si Sir Lance, tukso ng isang kabataan na nakalaro ni Lance kanina. Sinundan yun ng panunukso mula sa mga kasama at ibang tao sa court. Paano ba yan? Kiss daw, boyfriend, nakangising bailan niya kay Lance. Pawisan ako, ayokong madikit sa'yo ang pawis ko. Ayos lang, mabango ka pa rin naman, nangingiting sagot nito na ikinagulat ni Lila. Kasunod nyo na'y siniil nga siya ni Lance ng halik sa harap ng mga kasama nila. You asked for it, baby, wika nito ng pakawalan ang mga labi niya. Kinagat niya ang ibabang labi para pigilan ang mangiti. Sarap mo talagang humalik. Stop it, girlfriend, baka mahalikan kita ulit, nangingiting sabi nito. Ilang sandali pa'y nagpaalam sila at umalis na. Let's go on a date. Saan mo gustong pumunta? Tanong ni Lance. Hindi ka ba napagod? Hindi. How about you? Are you tired? Hindi rin. Dami pa akong energy. Wala naman akong naiisip na puntahan. Doon na lang kaya tayo sa kondo mo. Ipagluluto kita. Gusto mong matikman ang luto ko. Ipagluluto mo ako. Hindi ko tatanggihan. Tulad ng napagkasunduan, ay dumiretso sila sa kondo nito.
Ikaw na ang bahala kung anong gusto mo. I'll just take a shower, wika ni Lance. Habang nasa banyo ito, nagsimulang magluto si Lila. Pagkatapos ng kalahating oras, muling pumasok sa kusina si Lance. HM, anong niluluto mo? Tanong nito. Nakangiting hinarap niya ang binata, ang gwapo-gwapo nito kahit basa, at nakabagsak ang buhok. Amoy na amoy din niya ang shower gel nito. Afritadang manok, balak ko sanang sinampalukang manok kaso wala kang fresh na sampalok sa ref. Ang bango, nagugutom na ako. Hindi pa luto, mga 30 minutes pa. Baka may pagkain ka sa ref, iyan na lang muna ang kainin mo. I have a better idea, nakaangat ang kilay na wika nito. Bago pa siya makapagtanong, ay sinakop na nito ang mga labi niya. Akalain ko ba, gutom ka? Bakit hinalikan mo ako? Nakakabusog ba yung labi ko? Nakangusong wika niya. Ngunit, pakawalan ni Lance ang mga labi niya. Hindi nga, lalong nakakagutom. Kaya, pakisulat, muli ay siniil siya nito ng halik. Gumanti siya ng halik sa binata, at kung hindi pa nila naalala ang niluluto, ay hindi sila maglalayo. Hay nako, muntik na tuloy masunog ang niluluto ko. Nakakainis na, wika niya. I'm sorry, baby, but don't worry. Kahit naman masunog pa ang luto mo, kakainin ko pa rin, natawang umirap na lang siya. Ilang sandali ang nakalipas ay kumain sila, puring-puri nila ang luto niya na kinalbo ng puso niya. Alas 10 nang naihatid siya ni Lance sa apartment niya bago sila naghiwalay. Ilang beses pa silang nagsalo sa halik ng gabing iyon habang hawak ang mga labi ng pinapak ni Lance. Napagtanto niyang mahal na niya ang binata, tuluyan nang nahulog ang loob niya rito. 2 linggo pa lang siyang umaaktong girlfriend ni Lance, subalit tuluyan nang lumalim ang nararamdaman niya para sa lalaki. Hindi nga siya pumapalag kapag hinahalikan ito dahil gustong-gusto niya ang mga halik nito, kahit na alam naman niyang nagpapanggap lang silang may relasyon. Kinabukasan, nang maglabas siya ng apartment, naghihintay sa kanya ang kotse ng binata. Bakit sinundo mo ako? Nagtatakang tanong niya kay Lance. Ngumiti ang binata at hinawakan ang kamay niya. Gusto kitang makasama bago ang flight ko, mamayang tanghali, sagot ni Lance. Aalis ka? Oo, nagkaroon ng emergency sa subsidiary company sa Dubai, kailangan kong puntahan. May dadaluhan na rin akong conference. Gaano katagal? I'll stay there for 7 days. Pero kapag naayos agad ang problema, uuwi ako agad. Mag-ingat ka, Lance. Thank you. Pwede makahingi ng kiss ang boyfriend mo bago umalis. Nakakarami ka na ha? Nakaing na sagot niya, subalit pagdating sa basement parking ng Ben Vista Tower ay pinagbigyan niya ang hirit na halik ni Lance. Huwag mo akong mamimiss ha, pabirong wika niya sa binata. Malabo yata yun, sigurado akong mamimiss kita. Napangiti siya sa kilig. Pagbalik ni Lance sa Dubai, aaminin niya ang nararamdaman dito. Malakas ang pakiramdam niyang may feelings na din sa kanya ang binata. Hindi naman siya manhid para hindi yun maramdaman. Nang hapong iyon, dahil wala si Lance, ay kay Sofia siya sumabay pa uwi. Hindi kayo sabay ni Sir Lance. May business meeting ba siya? Tanong ng kaibigan. Nagpunta siya ng Dubai kaninang tanghali, umalis. Pagdating niya sa apartment, nakatanggap siya ng mensahe kay Lance na nakarating na ito sa Dubai. Kumusta ang biyahe mo? Tanong niya nang tawagan siya nito. It was smooth. Wala pang isang araw mula nang huli tayong magkita. Huwag mong sabihin mismo na ako agad, tukso niya sa lalaki sa kabilang linya. Masama bang mamis ka, girlfriend? Napangiti siya. Kainis naman ta. Ang galing magpakilig ah. Do you miss me too? Kapag sinabi kong oo, kikiligin ka ba? Oo naman, para naman siyang uod na binudburan ng asin sa kilig. Sige nga, patanjin kung paano kakiligin. Turn on your camera, Lila, maso yung utos nito. Mabilis na inayos niya ang sarili bago binuksan ang camera ng cellphone. Tumambad sa kanya ang gwapong mukha ni Lance. You're so pretty, Lila, nakangiting wika ni Lance habang nakatitig sa kanya mula sa screen. Lamabi siya. Sabi ko gusto kong makita kung paano kakiligin, pero ako na naman. Pinapakilig mo. Humalakhak si Lance. Halos isang oras pa silang nag-usap ng binata bago ito nagpaalam. Kinabukasan, 2 beses din siyang tinawagan ni Lance. Nabanggit pa ng binata na naimbitahan ito sa isang party ng isang Dubai-based designer na kaibigan ng pamilya nito. Araw ng Miyerkules, 2 araw na mula nang umalis si Lance.
Pagpasok ni Lila sa opisina ay nagtaka siya nang pagtinginan siya ng mga katrabaho. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Ang ganda ko ba today? Pabirong tanong niya sa mga ito. Lila, break na pala kayo ni Sir Lance, tanong ng katrabahong si Celia. Ha, anong sinasabi niyo? Nagbiglang tanong niya. Nilapitan siya ng dalawang babaeng katrabaho. Nabasa mo ba yung article na lumabas kagabi sa internet? Umattend si Sir Lance ng party ng isang sikat na designer sa Dubai. Sabi sa article, magka-date sila ng isang model na ex-girlfriend niya at nagkabalikan na daw sila. Ipinakita ni Celia ang hawak na cellphone sa kanya. Mula sa screen, iyon ay nakita niya ang larawan ni Lance kasama ang isang napakagandang babae. Magkadikit ang mga ito sa larawan at parehong nakangiti. Tila may tumusok na karayom sa puso ni Lila. Okay ka lang? Tanong ng kaibigan niyang si Teresa. Nako, dapat hindi na namin pinakita. Sorry, wika naman ng katrabahong si Teresa. Kayo talaga, baka naman hindi totoo yan. Wika naman ni Sofia na nag-aalalang tumingin sa kanya. Isang tipid na ngiti lang ang ibinigay niya sa mga ito bago dumiretso sa desk niya. Totoo man o hindi ang nasa picture, wala kang karapatang magselos dahil hindi naman tunay ang relasyon niyo, paalala sa kanya ng isang bahagi ng isip. Mapait siyang napangiti dahil yun ang totoo. Nang gabing iyon, sinubukan niyang tawagan si Lance, subalit walang sumasagot sa kanya. Ilang beses niyang ginawa yun hanggang sa mapait na napangiti na lang siya. Siguro nga totoong sinabi sa article na nagkabalikan sila ng ex-girlfriend niya, aniya sa isip. Sa sumunod na araw, pinilit niyang alisin sa isip si Lance. Okay ka lang, Lila? Gusto mong lumabas tayo mamaya? Tanong sa kanya ni Sofia sa gitna ng trabaho. Hindi na, gusto ko na lang magpahinga. Mamaya, mahal mo na, no? Ang bilis, Sofia. Pero wala masyado pang papanglintik na lalaking iyon. Ako namang si tanga, nahulog agad, mapait ang ngiting sagot niya. Baka naman chismis lang yung nakasulat sa article. Alam mo naman ng media. Hindi ko alam, Sofia. Hindi sinasagot ni Lance ang message ko. Muli ay mapait siyang napangiti. Walang-wala naman siya kung ikukumpara sa dating nobya ni Lance. Mayaman ito at sopistikada. Bakit ba? Nakalimutan niya ang naunang sinabi ng binata na hindi siya ang tipo nitong babae. Masyado kasi siyang umasa sa mga ipinakita nito sa kanya. Kinabukasan, nasa gitna ng trabaho si Lila nang i-anunsyo ng manager nila na ipinapatawag siya ng secretary ni Lance. Umakyat ka roon sa 38th floor, sabi nito. Nabigla si Lila dahil inaasahan niyang sa weekend pa ang uwi ni Lance. Panay ang hugot niya ng malalim na hininga habang lula ng elevator. Naabutan niya ang binata na nakatayo sa tapat ng bintana ng opisina nito. Nang bumaling ito sa kanya, ngumiti ito at tinuwid ang distansya sa pagitan nila. I'm sorry, hindi na ako bumaba sa department mo. I don't want to draw any attention. Sa Lunes pa kasi dapat ang uwi ko, Maya. Lance, lumunok siya at sinalubong ang tingin nito. Nang magpanggap na girlfriend mo, tigilan na natin, napakurap ang binata. Pagkatapos, ay tumango ito. Ayaw ko na, tapusin na natin ang kasunduan natin, mapait siyang napangiti. Kung ganoon, ay talagang totoo ang nabasa niyang article. Nagkabalikan na ito at ang dating nobya nito. Kinagat niya ang ibabang labi nang maramdaman ang pag-iinit ng mga mata. Ayaw niyang umiyak sa harap ni Lance. Okay, Lance. I mean, Sir Lance. Kung wala ka nang sasabihin, babalik na ako sa trabaho. Wait, Lila, hindi ka pwedeng umalis. Marami pa akong gustong sabihin. Hinawakan nito ang kamay niya. Listen to me, Miss Lila. Tinatapos ko na yung kasunduan natin. Ayoko nang maging fake girlfriend ka. Binawi niya mula rito ang kamay at binigyan ito ng matalim na tingin. Oo nga, sir, kailangan mo pa bang ulitin? Wala ka bang konsiderasyon sa nararamdaman ko? Mahal na kita Sa loob ng 2 linggo, nahulog na ng tuluyan ang loob ko sa iyo. Pero kasalanan ko naman kung bakit ako nasasaktan ngayong tinapos mo na ang kasunduan natin, kasi ako naman ang tanga na iniiwan, kahit alam kong malabo mo akong mahalin pabalik. Saan na baby? Listen to me first. Ano pa bang kailangan mong sabihin sa akin? Tigilan mo nga yung kakabab mo, kaya ako nahulog sa'yo. Kasi ang galing mong manlandi. Gusto kong tapusin ang kasunduan natin kasi gusto kitang maging totoong girlfriend. Napakurap siya sa sinabi ni Lance. Ha?
Anong sabi mo? Masuyong ngumiti ang binata. Gusto kitang maging totoong girlfriend. Siya sabi mo, mahal mo na ako. Then guess what? Mahal din kita. I'm in love with you. Baby, mahal mo ako. Paano nangyari yun? I don't exactly know how it happened. It's true what I said before, you're not really my type. Pero hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos mo akong aksidenteng mahalikan nung araw na yun sa kondo ko, hindi ka na mawala sa isip ko. I tried to get rid of you and that case on my mind, pero hindi ko magawa. So I guess I fell in love with you after that accident kiss. Kaya bigla kitang pinakilalang girlfriend kay mama. Kaya kinausap kitang umaktong girlfriend ko dahil gusto kitang makasama, dahil gusto kong mahulog ang loob mo sa akin. Gusto kong mabaliw ka rin sa akin katulad ng bigla akong pagkabaliw sa'yo. Kasi ang totoo lahat ng yan. Paano mo ipapaliwanag ang nabasa kong article sa internet? Magkasama kayo ng ex mo sa Dubai at nagkabalikan daw kayo. That's not true, Lila. Hindi kami magkasama ni Gabriela sa Dubai. Mag-isa akong nagpunta roon. Mag-isa rin ako nagpunta sa party. Hindi ko siya date. A photographer just asked for our picture together. And that was it. Lalong hindi kami nagkabalikan. 2 buwan lang ang naging relasyon namin noon, at pareho kaming hindi seryoso, paliwanag ni Lance. Bakit hindi ka nag-message man lang sa akin pagkatapos ng gabing yun? I'm sorry, nawala ang cellphone ko sa party. Then naging abala ako sa trabaho dahil gusto kong makauwi agad sa'yo. Hinawakan nito ang mukha niya. Ikaw lang ang tanging babaeng nakapasok dito sa puso ko at wala akong balak na palabasin ka dito pagbaba ko ng eroplano. Dito na ako dumiretso sa opisina. Please be my girlfriend for real. Lila, mahal kita. Mahal na mahal. Can you be my real girlfriend? Oo naman. Mahal din kita, Lance. Opo, pumapayag akong maging totoong girlfriend mo. Naiiyak at walang ligoy na sagot niya sa binata. Thank you, Lila. Masuyong sagot nito bago siya siniil ng halik. Nang pakawalan siya ng binata, ay inilabas nito ang isang singsing at isinuot sa daliri niya. Bakit may singsing agad? Napasinghap na tanong niya. Dahil sigurista ako, baby. Hindi lang kita gustong maging totoong girlfriend. Gusto rin kitang maging asawa, maging ina ng mga anak ko. Ang singsing na to ang patunay na seryoso ako. Pinagmasdan niya ang singsing sa daliri bago ikinawit ang braso sa batok ng lalaking pinakamamahal. I love you, Lance, so much. Ganun kalakas ang kamandag ng halik mo, kahit nasuplado ka. Your kiss too, baby, and I love you too, Lila. Mahal kita, mahal na mahal, buong pagmamahal na sagot nito bago muling siniil ng halik ang mga labi niya. 1 linggo ang lumipas. Dinala niya si Lance sa Tarlac upang ipakilala sa kanyang buong pamilya. Malugod na tinanggap ng mga ito ang binata, katulad ng pagtanggap sa kanya ng pamilya nito at ng buong angkan ng Buena Vista. 6 na buwan ang nakalipas, naganap ang kasal nila ni Lance, dinaluhan yun ng mga importanteng tao sa buhay nilang dalawa. 1 taon ang nakalipas, ay ipinagkaloob sa kanila ang panganay na anak nila ni Lance. Sa ikalawang pagbubuntis ni Lila, kambal ang ipinagkaloob sa kanila. Sa panahon ngayon, napatunayan ni Lila na wala pa ring pinipiling antas ng buhay ang pag-ibig. Napakapalad niya dahil ni minsan ay hindi niya inakala na ang lalaking pinapangarap at tila imposibleng mapasa kanya ay naging asawa niya at naging ama ng mga anak niya. Kapag binabalikan ni Lila kung paano sila nagsimula ni Lance, napapangiti na lang siya. Sinong mag-aakala na dahil sa isang aksidenteng halik, ay mapapasa kanya ang puso ng kanilang sukladong CEO?